Good morning po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito dahil tayo po ay patuloy sa ating gawain. Sa kabila ng maulan, malamig, tayo po ay narito para sumamba at magpuri sa ating Diyos na buhay. Kaya bilang pasimula po, tayo po ay sama-samang umawit ng himno. Pero bago po yon, ang bawat isa po ay inanyayahan na makibahagi sa ating pag-aawitan. Aawit po tayo ng himno at magkakaroon po ulit tayo ng part sa pagkanta. Ano po? Para sa verse 1, lahat po tayo ay aawit. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa verse 2, hinihilingan po ang mga lalaki lamang ang aawit sa verse 2. Sa verse 3, mga kababaihan lamang po ang aawit. At sa pagdating po sa verse 4, lahat po tayo ay sabay-sabay na aawit. Kaya malinaw po, naka-flash naman po sa screen ang mga parts, kaya hindi po tayo maliligaw. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon ngayong umaga, ating ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Tayo po ay umawit. Kalalakihan lamang po. Babae naman po. Sabay-sabay po tayong lahat.
Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nasa ika-35 Lord's Day sa taon ng 2025. At ito na po ang huling linggo para sa buwan ng Agosto. Maaaring masabi ng ilan sa atin na sadyang napakabilis ng panahon na lumilipas. Nagpapatuloy po ang ating pagkilala sa soberenya ng Panginoon na nalalahad sa kanyang kaluwalhatian. Ayon po sa 2 Korinto, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 18. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Malinaw na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay bumabago sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ay nakikita sa buhay ng bawat isang nagbalik loob sa Diyos at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon. Hindi tayo nananatili sa dating kalalagayan, kundi hinahayaan nating mabago ang ating buhay tungo sa Kanyang kalooban. Meron po akong mga mahalagang katanungan. Una, tunay nga ba na tayo ay malaya na? O alipin pa din ng mundo na ating ginagalawan? Pangalawa po, may pagbabago bang nagaganap sa ating buhay? O nananatili tayo sa ating kahabag-habag na kalalagayan? At pangatlo po, tunay nga ba na tayo ay may pag-unlad tungo sa pagiging kalarawan ng Diyos? O mayroon lamang pagpapanggap upang mapabilang sa komunidad? Mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos ay may kapangyarihang bumago sa ating buhay. Magpakumbaba, magtiwala sa Diyos at kilalanin siya upang tunay nga po na maging malaya at mabago tungo sa Kanyang larawan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong taon sa buhay at pagsasama ng ilan sa ating mga kapatid sa nakalipas na linggo. Noon pong August 28, si Riley sa Gonzales SBC. Pangalawa po, noong 27, si Erisa Joy Belay. Noong 28, si Ate Edelweiss de Chavez from ABCF. At noong pong 30 kahapon, si Ate Gail Medrano. At ngayon po, at kahapon din, si Catherine Joy Antonio. Para naman po sa mga nagdaos ng anibersaryo, kahapon po ang ating Mr. and Mrs. Raymar and Ana Pecayo. At ngayon po, nagdaraos ng kanilang kaarawan si Kuya Rudy at Ate Fe Gonzales. Sa pagsisimula ng ating pagsamba, itoon sa Panginoon ang ating mga mata, magpakumbaba sa Kanyang presensya at mamangha sa Kanyang maningning na kaluwalhatian. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-awit sa ating Diyos. Awitin po natin, Tunay Kang Matapat. Tunay kang matapat, Diyos namin Ama. Di nagbabago, di
Tayo po lahat ay tumayo. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisigla. Ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat sa paghinga. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Atin pong sabay-sabay na bigkasin ang samba. Ready and sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdob po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba. Tunay Ama na ikaw po ay dakila at walang sino man, Panginoon, na makihigit sa iyo. Ama, maraming salamat sa lahat po ng iyo po mga pribilehiyo, mga pagpapala na pinagkaloob sa bawat isa sa buong nagdaang sanlinggo. Salamat, Panginoon, sa karunungan na pinagkaloob niyo po upang aming matagumpay na may sakatuparan ang mga tungkulin na iyo pong iniatang sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo po upang patuloy na maisagawa ng bawat isa ang mga gawain, Panginoon, para po sa iyong kapurihan. Ngayong umaga po, Panginoon, meron po kaming isang layunin, ang ikaw ay mapupurihan, masamba sa espiritu at katotohanan. Panginoon, pagindapatin niyo po nawa kami. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng anyo ng kasalanan namin pong naisagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na pagsalansang at paglabag sa iyong mga banal na kalooban. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Patuloy na makita mo po sa amin ang banal na dugo ng iyong anak, Panginoon, na siyang nagligtas sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy po nawa na magkaroon po ng kalakasan ng bawat isa
sa pamamagitan ng pagkaunawa sa iyong mga salita. At nawa, Panginoon, tunay na makapagpuri ang bawat isa sa pamamagitan ng mga awitin na alay namin sa iyo. Ama, ikaw po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang kabutihan po ng ating Diyos ay patuloy po nating nararanasan sa kabila ng ating mga kakulangan, nariyan pa rin ang ating Diyos. Kaya wag po natin siyang pagsawaan na papurihan. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos. Umaga pagkagising, kalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Minamahal kita, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang minamahal kita, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan, at narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Kapatan sa buhay ko'y lagi mong laan, at narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri
sa'yo, pupurihin ka sa awit. Hinka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas na pagpupuri. Maaari na po tayong magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Dadako naman po tayo sa gawain ng pagbibigay. Ito'y paraan din ng pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay patuloy na nagtatapat sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Kaya naman, masumpungan nawa ang bawat isa sa atin na naandun rin ang pagtatapat, lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ng Ako'y Isang Katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitaan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay mag-aandog at magkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po muli ay umawit habang iniipon po yung ating mga offering. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I
I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, and one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give to you. Nayayahan po ang kapulungan na magsitayo at ating awitin ang awit ng pasasalamat. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, aming kinikilala ng aming buhay, lakas, ang lahat-lahat sa amin ay sa iyo nagmula. Salamat sa patuloy na katapatan nyo, pag-ibig nyo sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, nawa ng mga salapi, kaloob na nalikom ngayong umaga ay patuloy lang magamit para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin niyo po ang pamunuan ng C4, bigyan niyo po sila ng karunungan na magamit, Panginoon, ito para sa mga gawain na nakapagbigay lugod sa iyong banal na harapan. Kaya muli, pinupuri, tinataas, dinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, kunin po natin ang sipin ng ating mga Biblia. At ang mga katotohanan po na ipapahayag sa umagang ito ay matatagpuan po sa Deuteronomio, Kabanata 6, talata 4 hanggang 9. Tayo po'y tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Deuteronomio, Kabanata 6, talata 4 hanggang 9. At ako po ay babasa sa salin ng ang Biblia. Sundan niyo po habang aking binabasa. Talata 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga o kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay
at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Tayo po'y makakaupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakaka-encourage po na sa church na ito, pag umuulan ng mga Kristiyano, hindi asin. Kasi ang asin, pag nababasa, nalulusaw. Pero kayo po lahat ay narito. Palakpakan po natin Panginoon sa kanyang katapatan po sa atin. Anong petsa na po ngayon? August 31. Bukas, sikat na naman si... Ba't nyo wala? Malapit na ang Pasko. Magsasama-sama na naman mga pamilya. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang pamilya. Saan yung aking... Testing lang ha. Nahihiya lang po ito. Hintay lang po natin. Yun, galing. After 40 years ng paglalakbay sa disyerto, ay teka, simulan ko po pala muna ulit. Para po sa purpose ng mensahe pong ito, pwede po ba mag-request na yung mga pamilya ay magtabi-tabi? May mga kapatiran po tayo galing Ambulong, ano po? Isa po kayong spiritual family, kaya kahit hindi na po kayo maghiwa-hiwalay. Pero kung may mga magulang po kayo, mga anak, mga kapatid, mas maganda po kung magtabi-tabi po tayo para sa purpose ng mensahe pong ito. Pwede nyo na pong gawin ngayon. Yung mga wala po, pwede nyo pong i-adapt sa mga family. O kaya ay, kung mga close naman kayo, ay okay lang na kayo ang magsama-sama. Yan. Sama-sama na po, magkakapamilya. Saan nanay mo, Carlo? Andyan. Pag may nakita kayo nag-iisa, i-adapt nyo na. Okay na? Settled na po lahat? Handa na po ba lahat? Handa na po lahat? Handa na po ba lahat? Kailangan pala ibaba yung boses. After 40 years ng paglalakbay sa disyerto, after palayain ng Diyos ang mga Israelita sa pagiging alipin sa Egypt, mapapasa kanila na ang lupang ipinangako ni Yahweh mula pa kay Abraham para maging permanenteng tahanan ng mga Israelita. Kung maalala natin, sa disyerto ibinigay ng Diyos yung 10 Commandments o yung 10 utos at iba pang mga kautusan tungkol sa pamumuhay at pagsamba. Ngayon, bago sila pumasok sa lupang pangako, kailangan muna nilang magbalik tanaw muli sa mga utos na ito ng Diyos. Kailangang marinig ng bagong henerasyon ng mga Israelita ang mga utos ng Diyos. Remember, 40 years na ang lumipas nang matanggap nila ang mga utos na ito at ang 40 years ay isang henerasyon. So marami ng mga batang Israelita ang naisilang ng mga panahong ito, yung malapit na sila makapasok sa lupang pangako. So ang purpose ng Deuteronomy, na pananiniwala ang sinulat ni Moises, ay una, maging reminder sa mga mabubuting gawa ng Diyos, sa mga Israelita mula sa pagpapalaya, sa pagiging alipin sa Egypt, at sa mga himala na ginawa niya habang sila'y naglalakbay for 40 years sa disyerto. So reminder, pangalawa, review sa mga utos na binigay ng Diyos sa kanila, at pangatlo, reproof o pananaway na huwag nang ulitin ng mga anak nung young generation yung mga naging kasalanan ng kanilang mga magulang. At ang purpose ng reminder, review at reproof na ito ay upang maranasan nila ang kasaganaan sa kanilang paninirahan sa Promised Land.
So ang utos, pag sinunod, may pagpapala. At sa chapter 6, verse 4 to 5, makikita natin ang pinakamahalagang paniniwala at kautusan para sa mga Hudyo. Ito ay ang pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. In short, na Diyos ang gawing pangunahin sa kanilang buhay. Na mahalin siya at ituro ang mga ito sa kanilang mga anak. Para ano? Makikita natin ang purpose statement ng Deuteronomy 6 verse 4 to 9 sa Deuteronomy 4 verse 1. Sabi doon sa verse 1, ngayon Israel, pakinggan niyong mabuti at sundin ang tuning ituturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. At sinabi pa sa verse 6 and 7 ng chapter 4 pa rin, unawain ninyo at sunding mabuti, sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong sa anumang oras, liban kay Yahweh? Dito pa lang, malinaw na ang layunin, na dahil sa kanilang tamang pamumuhay, pagpapalain ang mga Israelita, mamamangha ang mga bansa sa Israel at maipapahayag ang kadakilaan ng Diyos sa mga bansa. Ngunit pansinin natin, sa karunungan ng Diyos, minarapat niyang ang pagsunod sa mga utos niya ay magsimula sa pamilya. At ang pagpapahayag ng kadakilaan niya sa ibang bansa ay magsisimula sa pamilya. Today, may we be reminded of the sovereign grace of God revealed in His glory, demonstrated in the family. Manalangin tayo saglit. Father God, in the name of Jesus, we ask you to help us unlock your word in our minds so that we can understand your word in our hearts, so that we can unleash your word in our lives. In Jesus' name, amen. Gusto naman ng Diyos na pagpalain ng bayan ng Israel at sa pamamagitan nila, mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa mga bansa. Pero paano ito maisasagawa? Sa pamamagitan ng pamilya. Magsisimula sa sarili, ituturo sa mga anak, pagyayamanin sa loob ng tahanan, at gagawing permanenteng bahagi ng buhay. Sabi sa verse 6 to 8 ng ating text, ang mga utos niya ay itanim nyo sa inyong puso, ituro nyo sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. For the purpose of this message, hindi na natin pag-uusapan yung cultural significance ng mga pagtatali, yung mga pagsusulat sa hamba. Pero kung susumahin ang verse 6 to 8, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay dapat magsimula sa sarili, ituturo sa mga anak, pagyayamanin sa loob ng tahanan, at gagawing permanenteng bahagi ng ating buhay. Sa madaling salita, gawin ninyong bahagi ito ng inyong bahay at buhay. Pansinin ninyo, obedience to God's word should not begin inside the palace, the temple, not even the church, not even in doctrine or theological debates, but inside the home. Obedience to God begins at home. At ang Diyos ang may disenyo sa pamilya. Mula pa lang nung creation, siya na ang nagtagda ng pamilya. At sa pamamagitan ng pamilya, gusto niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Plano na ng Diyos na pagpalain ang mga bansa sa pamamagitan ng mga pamilyang sumusunod sa Kanya. Simula pa kay Abraham. Kaya sabi nga niya sa Genesis 22:18, ito yung context na isa-sacrifice niya na si Isaac. Sabi niya, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Sa pamilya ang unang lugar kung saan dapat makita ang pagsunod sa Diyos. It's also interesting na sa Luke 8:21,
sinabi ni Jesus doon, sabi niya, sino ang aking ina, sino ang aking ama? So essentially, ang sinabi niya, ang kanyang pamilya ay kung sino ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ganito ba ang nangyayari sa ating mga pamilya? Mahalagang pag-isipan. Nakikita ba ang pagsunod sa Diyos sa ating pamilya? Napapagpala ba ang iba dahil sa ating pamilya? Nahahayag ba ang kadakilaan ng Diyos dahil sa ating pamilya? May napansin ako sa Deuteronomy 6:4-9 na dalawang mahalagang bagay na maaari nating palakasin at pagyamanin sa ating mga tahanan. As we seek to obey Him, to bless others, and to glorify the Lord in our families. Ang ugnayan natin sa pamilya ay refleksyon ng ugnayan natin sa ating Panginoon. So, kumusta ang ating ugnayan sa pamilya? Kumusta ang ugnayan natin sa ating Panginoon? This morning, let me remind us of the two things that are so critical in our relationship with God and in our families. Listening with love and speaking with truth. Listening with love and speaking with truth. Pakikinig ng may pagmamahal at pagsasalita ng may katotohanan. Listening with love. Plano ng Diyos na magsimula sa pamilya ang pagsunod at pagpapala. Pero paano nga ba natin sisimulan? Makikita natin ang sagot sa unang utos ng Deuteronomy 6:4. Pakinggan mo, O Israel. Hindi agad sinabing gawin mo, kundi pakinggan mo. Una dapat ang pakikinig. Dahil hindi ka pwedeng sumunod nang hindi ka muna nakikinig. Pero kaakibat ng pakikinig ang pagsunod. Sa Bible, malakas ang koneksyon ng pakikinig sa pagsunod. Pag sinabing listen o hear sa Bible, ang hindi ibig sabihin nito ay passive na pagtanggap ng tunog o boses. May expectation agad ng pagsunod. Sa John 10:27, hindi pwedeng paghiwalayin ang pakikinig sa boses ni Jesus at pagsunod sa Kanya. At sa James 1:22, pag nakinig ka pero hindi mo ginawa yung narinig mo, sabi doon, niloloko mo lang ang sarili mo. Kaya pagkatapos na sabihin na pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh, kasunod agad yung utos na ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, essentially buong buhay mo. Listening comes first because obedience cannot happen without listening. Listening comes first because obedience cannot happen without listening. And when you listen with love, you follow it up with action. Ang pakikinig ng may pagmamahal ay hindi lang para sa mga Israelita, kundi para din sa atin, sa ating mga pamilya. Mga mag-asawa, kung totoong mahal nyo ang isa't isa, nakikinig ba kayo sa isa't isa? Madalas, pag nag-aaway yung mag-asawa, sabay nagsasalita, walang nakikinig. O kaya nangyayari ba na pag-uwi ni Mister, excited si Mrs. na magkwento, parang, Han, okay, mahal, may kukwento ka sa'yo. Tapos sasabihin ni Mister, bukas na yan, pagod na ako naantok na ako. Mga Mister, madalas, hindi solusyon ang hinahanap ng mga asawa natin. Naghahanap lang yan na makikinig. Kaya hindi mo naman kailangan may isipin na solusyon. Pwede mong sabihin na, sige, upo tayo, kwento ka habang nagpapahinga ako. Diba? Pwede, o nagkakape, or nagsasopas, ganyan. O kaya sa mga teenager na anak natin, magkukwento, kunwari, pa, na-insecure kasi ako dun sa kaklase ko ang dami niya, maganda siya, mayaman siya, ganyan. Yung pamilya niya, kilala dito sa bayan natin, na-insecure ako sa kaklase ko Tapos biglang susumbatan ng tatay, ano ba yan, malaki ka na. Dapat may confidence ka na, galing kay Kristo. Ipag-pray mo na lang yan, huwag ka nang maarte. Na-spiritual pa yung bata. At mula noon, nanahimik na yung anak, takot nang masumbatan. Kumusta ang pakikinig natin sa ating pamilya? May puwang ba sa pakikinig? Dito sa C4, paano tayo makipag-usap?
Mas madalas ba tayo yung nagsasalita o nakikinig? Pag nagkumustahan tayo, isang sentence pa lang yung sagot ng kinumusta, may payo na agad tayo. O kaya may sariling kwento na tayo na, ako nga, mas matindi pa dyan eh. So hindi na nakapagsalita yung kinumusta mo. Sa experience ko sa mga church na napaglingkuran ko, madalas sa mga Kristiyano, talkers instead of listeners. Meron pa yung iba yung sa haba ng kwento, ihi ka na, hindi ka makapag-CR, kasi yung kwento nila walang period. Hindi ka man lang naisip na kumustahin o kaya, ikaw, ano masasabi mo dito? Wala, talagang monologue. Parang naghanap lang ng makikinig. May ganun ba dito? Kung tinrato mo ng therapist si pastor kasi ikaw na lang nagsalita, may bayad yun. Joke lang, with feelings. C4. Nailagay nyo na ba ang sarili nyo sa lugar kung saan nakikinig kayo sa isa't isa? Sa matatanda, sa leaders, sa mga magulang, sa mga kabataan, sa mga bata? Meron pa rin ba tayo yung kaisipan na dapat matanda lang ang nagsasalita at dapat kabataan lang ang nakikinig? Baka hindi natin napapansin. May mga hinaing na pala sila na hindi natin alam kasi tayo lagi ang nagsasalita. Sa James 1:19, pag sinabing maging alisto ka sa iyong pakikinig, o sa English version, ito yung sinasabing be quick to listen. Naalala niyo yan? Maging alisto ka sa iyong pakikinig. Sa Greek grammar, kung saan naisulat yung James, ang literal na translation ng maging alisto sa pakikinig ay maging alisto kayo papunta sa pakikinig. Literal na ibig sabihin nito, dalhin mo ang sarili mo sa lugar, sa posisyon, o sa kaisipan ng pakikinig. Hindi lang ito, again, yung mabilis na pakikinig o pagtanggap ng tunog o ng boses, kundi isang posture o postura ng pakikinig. Ano ba yung postura ng pakikinig? Literally, ito yung nagli-lean in ka. O kaya pag nakaupo ka, sa halip na nakaupo kang ganyan, yung nakaganon ka, yun yung posture of listening. Kaya ang pakikinig at pagsunod ay ang paglalagay sa atin sa isang postura ng pagtanggap ng katotohanan at paggawa ayon sa napakinggan. Ang pakikinig at pagsunod ay postura at dapat ginito ang postura natin bilang mga anak ng Diyos. Ang totoong nagmamahal, nakikinig. At ang totoong nagmamahal, nakikita sa gawa. Sabihin nyo ngayon sa inyong mga katabi, ulitin ko, ang totoong nagmamahal, nakikinig. At ang totoong nagmamahal, nakikita sa gawa. Ang sinabi ko, sabihin, ba't yung iba, ang totoong nagmamahal, nakikinig? Bakit may feelings? Sabihin nyo lang. Ulitin natin, yung mas may pagmamahal, ang totoong nagmamahal, nakikinig. At ang totoong nagmamahal, nakikita sa gawa. Paano natin mas makikilala ang pamilya natin? At sa mas malalim na pagkakilala, paano natin sila mas mamahalin? May challenge ako sa inyo, since Family Day naman ngayon, mamaya, magtanungan kayong mag-asawa, anak, magulang. Itanong nyo, isulat nyo to for later, kung may time kayo. Kumusta ang pakikinig ko sa iyo? At ramdam mo ba na mahal kita sa kilos ko? Itanong nyo lang. Alam ko hindi ito madalas itanong sa ating mga pamilya. Pagkatapos, makinig tayo sa sagot nila. Walang panunumbat, walang panghusga. Makinig lang tayo. Pwede nyo picturean, pwede nyo isulat. Mga anak, tulungan nyo yung mga lola at mga magulang nyo na makuha to. Hindi ko sinasabing palaging magugustuhan natin ang ating maririnig. Pero makinig pa rin tayo. At kung may kailangang baguhin, magpakumbaba at baguhin. It doesn't matter if you're older or ikaw ang may tinapos at yung isa walang tinapos, ang totoong nagmamahal, nakikinig. At ang totoong nagmamahal, nakikita sa gawa. Ang pakikinig ay pagmamahal na nakikita sa gawa. Ngunit ang pagmamahal ay hindi tumitigil sa pakikinig lang.
Sabi sa Deuteronomy 6-7, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Which leads us to the second point, speaking with truth. You can't give what you don't have. You cannot teach what you don't know. Hindi ka makakapagbigay kung wala ka. Hindi mo maituturo ang hindi mo naman alam. Upang maipagpatuloy ang plano ng Diyos na pagpalain ng Israel sa mga bansa at maipahayag ang kadakilaan ng Diyos, inutusan ng mga Israelita na ituro ang mga utos ng Diyos sa kanilang mga anak. Again, ang disenyo ng Diyos ay mangyayari sa konteksto ng pamilya sa loob ng tahanan. Grammatically, sa Hebrew, yung language kung saan sinulat yung Deuteronomy, yung ituro nyo sa inyong mga anak, ituro, yun yung main verb. At yung mga sumusunod na verbs like yung pag-aralan, ipulupot, itali, isulat, lahat yun ay treated as supporting verbs doon sa main verb na ituro. So yung mga supporting verbs, parang sinasabi lang niya, ituro nyo, paano ituturo? Ganito, ganito, isulat, pag-usapan, ganon. So yun yung mga supporting verbs ng main verb na ituro. Again, in short, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay dapat gawing bahagi ng buhay sa kahit anong paraan sa loob ng tahanan. Kung mapapansin nyo sa mga later books ng Old Testament, lalo sa mga prophets, yung ginajudge na yung Israel, kung saan nagkakagulo na sila, yung nasakop na sila, itinapon sa ibang bansa, inalipin sa ibang bansa, ito ay dahil pumalpak na sila sa pagtuturo ng utos ng Diyos. Pumalpak silang ituro ang utos ng Diyos sa kanilang mga pamilya. Walang pagsunod, walang pagpapala. Walang pagsunod, walang pagpapala. Remember, ang mga pangako at pagpapala ng Diyos ay nakakabit sa pagsunod ng mga Israelita sa kanyang utos. Mga magulang, mga nakakatandang kapatid kay Kristo, kumusta ang pagtuturo natin ng salita ng Diyos sa ating mga anak? Naituro ba natin sa kanila ang salita ng Diyos? And by extension, kumusta ang paggamit natin ng ating salita upang magturo sa kanila ng katotohanan? Hindi sapat ang pakikinig o pananahimik lamang. Madalas problema natin, puro salita, walang makikinig. Pero minsan, problema rin na hindi tayo nagsasalita ng katotohanan sa pamilya natin. Mas gusto pa natin yung manahimik, umiwas, mambola, para lang panatilihin yung unity o yung kapayapaan. Pero meron na pala siya dapat kailangang sabihin na makakapagpabago sana sa miyembro ng pamilya, hindi mo sinabi. Sa kabilang banda, maraming Kristiyano naman ang sabik na sabik magsalita ng katotohanan. Parang bagyo, wasak lahat ng madaanan. Sabi nga ng wise words mula sa aking tatay June, si Pastor June, connect before you correct. Connect before you correct. Baka sa kasabikan natin na ituwid ang ating kapatid, hindi natin naisip kung na-earn na ba natin ang pribilehiyo na maging makatotohanan sa kanila. Kaibigan ba natin sila? Malapit ba tayo sa kanila? Maasahan ba nila tayo pag dumadaan sila sa isang mahirap na sitwasyon sa buhay? Malalapitan ba nila tayo sa panahon ng kanilang pangangailangan? O nalapitan lang natin pag may gusto tayong i-correct? Baka naman hit and run lang tayo. Nakakapanakit tayo sa katotohanan pero hindi naman natin sila sinasamahan habang sila ay nasasaktan. By the way, sa magkakaibigan, totoong magkakaibigan yung kaya maging, hindi lang magkakaibigan, kahit anong relasyon. If you really care for someone, you will be truthful to them. Kasi bakit? Hindi madali magsabi ng katotohanan sa tao eh. Di ba? Kasi natatakot ka masira yung pagkakaibigan o kaya baka yung ganun, iwanan ka na kasi naging makatotohanan ka. Sa nakakatanggap ng katotohanan, may effort yung nagsasabi sa'yo. Hindi yun madali. Kasi ang pinakamadali, pabayaan ka na lang sa pagkakamali mo, I don't care, sirain mo yung buhay mo, wala akong pakialam. Pero people who care, sasabihin sa'yo yung totoo.
I-appreciate po natin yung mga kaibigan natin ganon. Masakit man ang katotohanan, hindi natin kailangang manakit para lang maging makatotohanan. Ulitin ko, masakit man ang katotohanan, hindi natin kailangang manakit para lang maging makatotohanan. Sabi pa sa Proverbs 27:5, di hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pa. Probably alam ng inyo to sa English, no? Ano yun? Open rebuke is better than hidden love. Di hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pa. Sa verse na to, hindi nawawala ang pag-ibig sa pagsasalita ng katotohanan. At pag sinabing may pag-ibig, may meaningful relationship ka sa tao. Hindi mo ipapahiya sa publiko, aalagaan mo pa rin ang relasyon nyo. Sabi sa Matthew 18:15, Matthew 18:15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Narinig nyo? Yung nagawan ng mali, siya daw yung lumapit. Hindi yung, bakit ako lalapit? Siya naman yung may kasalanan. Di ba? Kung sino yung nasaktan, siya yung lalapit sa nakasakit. Sabi sa Bible, kung may nagkamali sa iyo, kausapin mo ng sarilinan. Huwag mo i-chismis, huwag mo i-post sa Facebook. Magsalita ng katotohanan sa nagkasala at nagkamali. Pero may kahinahunan at may pagmamahal. Although ang context ay sa mga hindi mananampalataya dito sa Colossians 4:6, maganda pa rin ang paalala na sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita. Kumusta ang pagiging makatotohanan natin sa pamilya? Maraming magulang na pagdating sa pamumuna sa anak, ang galing. Pero pagdating sa pagbati sa mabuting ugali o sa mabuting nagawa, tahimik tayo. Madalas ang naririnig kong sabihin, ay baka lumaki pa yung ulo eh. Hindi nga lumaki ang ulo, nawalan naman ng kumpiyansa sa sarili yung bata. Patient ba tayo mag-explain sa ating asawa, anak, o kapatid, o magulang? O mas madalas, taasan natin sila ng boses at padabog na mag-walk out na lang. Pag nagutos tayo tapos nagtanong yung pamilya natin, sinasabi ba nating, basta sumunod ka na lang? Mga magulang. O kaya pag may pinapaliwanag ang magulang, sa halip na sumagot na maayos, yung anak, sinasabi lang na, hindi nyo kasi ako naiintindihan. Bakit hindi mo sabihin? At ang magulang, bakit hindi mo pakinggan ng may pagmamahal? Kilala ba talaga tayo ng ating asawa, anak at magulang? Alam ba nila ang mga pinagdadaanan natin? Ang mga struggles, fears, confusion at dreams natin, alam man lang ba ng mga asawa natin? Ang mga anak mo, madalas ba nilang naririnig na mahal mo sila? Ang mga magulang natin, madalas ba nilang maririnig na na-appreciate natin ang effort at sacrifices nila? Pag masarap ang luto ni nanay, nababati ba natin? Nasasabi ba natin sa pamilya natin na, uy, pinagpe-pray kita? Mahusay ba tayo sa affirmation at encouragement? Kausapin natin na may katotohanan ang pamilya natin. Kung hindi natin sila kakausapin ng may katotohanan, iba kakausap dyan. Baka makinig yan sa mundo, sa social media, sa mga bad influencers, sa mga hindi Kristiyano. At hindi natin sure kung ang sasabihin ba nila ay katotohanan pa rin. Kapag ang pamilya ay sumusunod sa Diyos, nagtuturo sa salita ng Diyos, nagmamahalan, nakikinig, at nagiging makatotohanan, pagpapalain sila at mapapagpala ang sino mang makakakita sa buhay ng pamilya. Dadaloy ang pagpapalang ito sa barangay, sa paaralan, sa trabaho, sa church, sa society, at sa mga bansa. Paano sila makakatanggap ng pagpapala sa Diyos? Paano nila mararanasan
ang pagpapala ng Diyos? Paano sila mamamangha sa ating Diyos? At paano natin maipapahayag ang kadakilaan ng Diyos sa bansa kung hindi tayo marunong makinig ng may pagmamahal at magsalita ng may katotohanan? Paano kung ang paano kung ang matinding korupsyon ng mga sakim, ganid, at gahaman sa gobyerno ay naiwasan sana kung lahat tayo sa buhay natin na pagmamasdan ng kaluwalhatian ng Diyos. Madaling manisin ng ibang tao. Pero kumusta tayo bilang ilaw? Kung hindi po tayo naiiyak habang pinagpe-pray ang gobyerno, mahal ba natin ang bansang ito? Mula pa kay Abraham, malinaw na ang plano ng Diyos. Pagpalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga pamilyang sumusunod sa Kanya. Deuteronomy 6 clearly shows us that the starting point of obedience to God and the blessings that come from Him is the family, the home. Pag pinagmasdan ng mundo ang pamilya natin, mahahayag ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Mapapagpala ba sila? At paano natin maipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pamilya? Mahirap man, pero magagawa natin sa biyaya ng Diyos to listen with love and to speak with truth. Pag lahat tayo ay natutong makinig ng may pagmamahal at nagsalita ng may katotohanan, mas lalong tumitibay ang pamilya at mas nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bansa. Ang bawat sulok ng ating tahanan ay nagiging lugar kung saan ang biyaya ng Diyos ay nararanasan. Bilang pagtatapos muli, hayaan nating malayang makakilos ang banal na Espiritu sa kalagitnaan natin. Pero this time, yung mga katabi nating pamilya, mag-usap-usap tayo. Pwede kayong magharap-harap kung makakatulong. Pasensya na Kuya Jeremy kung guguluhin natin ang mga upuan sandali. Kung makakatulong na turn your chairs to face one another. At ito ay guide para sa ating mga pag-uusapan. Ilan lang sa mga mahalagang maririnig natin at kailangang sabihin sa pamilya. Sabihin natin sa pamilya ng malinaw at totoo sa ating puso. Ang naka-flash sa screen, pag sinabi natin, makinig tayo sa isa't isa. At yung unang tatlong yan, yung may sagot, yung mahal kita, mahal ko kayo, mahal din kita, salamat dahil, fill in the blanks, walang anuman, patawarin nyo ako kasi fill in the blanks, pinapatawad na kita, and then the rest, fill in the blanks. Yung first three na statements, ito ay mahalagang usapin sa pagpanaw at pagluluksa. Ito ang tatlong pinakamahalagang masasabi at maririnig ng nakaratay sa kanyang pamilya. Mas mahirap ang pagpanaw kung hindi nila masasabi o maririnig ito. Maglaan tayo ng siguro ilang minutes na ako nagsasalita. 20, 30. Meron pa ba tayong 10 to 15 minutes? Meron pa? Mabilisan lang naman. Bilang paglalapat sa ating mga narinig. Kung bitin, picturean nyo at patuloy ang pag-uusap sa inyong mga tahanan. Diyos nawa ang madakila sa ating mga pag-uusap.
Okay po. Salamat po, Pastor Hayel, sa mensahe ng Panginoon na naibahagi ngayong umaga. At gayon din po, salamat sa bawat isa na nakipag-participate. Bilang tugon po sa mensahe natin ngayong umaga, tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating response song. Soul with all your mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Oh Lord, I love you for all the things you do. Oh Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Oh Lord, I love you for all the things you are. Oh Lord, I love you for all the things you do. Oh Lord, I love you. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my heart, with all my soul, with all my mind. Help us to love you, Lord, with all our soul, with all our heart, and with all our mind. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ng pagmamahal at una nyo nang pinakita ang pagmamahal na ito sa ginawa ni Kristo dito sa lupa nang siya'y mamatay para sa aming mga kasalanan at magbigay ng kapatawaran sa mga nananampalataya sa Kanya. Turuan niyo po kami na makinig ng may pagmamahal at magsalita ng may katotohanan upang matupad ang inyong plano na sa aming pagsunod at pamumuhay, mapagpala ang mga bayan, mamangha sa inyo ang mga bansa at maipahayag ang kadakilaan nyo sa pamamagitan ng aming mga pamilya. Sa Kanya, na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, kundi makasunod sa Kanyang kalooban at mapagpala ang mga bansa at maipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa lahat. Sa Kanya, na makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.
Maraming pong salamat sa naging mensahe ng atin pong pastor ngayong umaga at ang atin po mga nagpapatuloy pong gawain. Nais ko po na ito'y patuloy niyong tunghayan at patuloy na hamon na tayo po ay makibahagi. Ang atin pong Praying as One ay nagmumula mula Lunes hanggang Biyernes alas 6:30 ng umaga nagsisimula at tuwing Sabado naman po alas 6 ng umaga atin pong i-contact si Kuya Carlo at tuwing Sunday po dito sa atin sa church alas 6:15 ng umaga ay nagsisimula. Kaya tayo patuloy na inaanyayahan na tuwing Lord's Day tayo po ay maagang dumating at kung may pagkakataon tayong makadalo ng pananalangin tuwing umaga, welcome po ang lahat. At ang virtual class ay nagpapatuloy tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. At ang Day of Prayer, ito po ay 3 bahagi. Tuwing Wednesday, alas 9 ng umaga at yung pong Engaging Accountability, Wednesday, alas 12 ng tanghali. At ang Fasting End Session, Wednesday, alas 3 po ng hapon. At ang Praying as One po ay na tuwing Merkules, alas 5 ng hapon dito po sa atin sa iglesia. Face-to-face po ito at online naman po ay alas 7 hanggang alas 7:15 ng gabi. Ang Hope Meeting every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Gospel Faithfulness Forum as scheduled, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. SBC and Sambahayan as scheduled. C4 Family Live, Friday, alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. Berean as One, patuloy po tayong inaanyayahan. Ito po ay tuwing Biyernes, alas 7:15 ng gabi. OFW, Sambahayan Worship, Saturday, alas 11 ng gabi hanggang alauna ng umaga. At ito po yung atin pong Under Shepherd School of the Bible, dito po sa atin na isinasagawa ang Bible Study Method, Interpretation at ang lahat po ng naka-flash dyan po sa atin sa screen. Tayo po ay patuloy na inaanyayahan na tayo po ay makibahagi. Pwede po tayong mag-enroll at pwede po din tayong mag-sit-in. Welcome po ang lahat sa nasabi po mga pag-aaral. At ito pa po yung mga ilang kapahayagan. Wala pong Bible class ngayon pong araw na ito. Nagpapatuloy po yung ROHI, one-on-one mentoring, USB CCI class, Book 4 Built 1 p.m. to 2:30 p.m. Family Fellowship, mamaya na po yan. Patuloy po tayong inaayahan, kagaya po ng announcement sa ating mga GC. Kung wala man po kayong dala, welcome pa rin po ang lahat. Kaya nawa, pagkatapos po mamaya ng Lord's table, sana wala pong maglabasan. Palawan Team Mission, ito po yung next week na, from September 4 to 7. At update po para sa lupa, as of today, meron na po tayong nalikom na 51,200 at ang ating pong target ay 80,000 ang ating kailangang malikom. Buklod Volleyball Game, September 14, C4 versus Brethren. Sa mga nagnanais na maging kabahagi ng team, lumapit lamang po kay Ate Pe. USB CCI Committee Meeting after Family Worship. At meron po tayong mga bisita ngayong umaga. Si Tatay Pio Pascua at Lorna Ariola. Welcome po. Invited po ng ABCF. Ikatlo pa po, si Ate Maricel Labayo, invited naman po ni Ate Mucha. Nasa po si Ate Maricel, pwedeng tumayo? Ayun po, tabi ni JM. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat at magandang umaga pong muli. Salamat po, Kuya Joseph. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating victory song, Ang Pamilya ng Diyos.
Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid ang tawagan ng mga kay Jesus, sapagkat ang nagbubuklod ay pag-ibig ng Diyos. Sa sino mang may pasan, pagdamay ay lubos. Masaya at may tagumpay sa pamilya ng Diyos. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang katulad ko'y ulila, walang kaibigan, tatapwat dahil kay Jesus, biyaya'y nakamtan. Mahina nagtaraho, gayon may minamahal. At ngayon ako ay anak ng Haring marangal. Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ang sa akin ay tumubos. Bawat biyaya ay siya ang may dulot. Ako nga ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo para po sa ating Lord's Table.